Ano bang hamon? Pilipino tayo. Lahat po kakayanin po natin. Hindi po tayo uunlad kung wala akong tulungan. Anumang panahon, Hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan. tapat na maglilingkod. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Isang chairman at third nominee ng Ambubero ng Pilipinas Party List patay sa pamamaril sa Sampaloc, Maynila. GMA Minecraft fanmate bumalik na matapos ang 2 buwang pag-alis o pag-shutdown. At ang kwento ni Bini Sheena mapapanood sa MMK o maalala mo kaya? Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang Roblox. Ako ang simula. Ako ang simula. Ako ang simula. Magandang gabi bayan! Patay ang isang chairman at pangatlong nominado ng Ambubero ng Pilipinas o ABP Party List matapos pagbabarili ng riding in tandem sa Sampaloc, Maynila. Yan ang report sa TV Patrol ni Daryl Sarmiento. Sa CCTV video, nakatayo sa bukana ng covered court sa Barangay 435 Sampaloc, Maynila ang grupo ni ang bumbero ng Pilipinas Party List third nominee Linensky Bacod pasado 5:30 Lunes ng hapon. Maya-maya, may lumapit na lalaking naka-helmet at biglang pinagbabaril si Bacod habang nagpulasan ng kanyang mga kasama. Kahit nakahiga na ang biktima, tuloy pa rin siyang pinapuputukan ng sospek. Sugatan ang rumespondeng pulis Quezon City na nagkataong nasa lugar nang makipagpalitan ng putok sa patakas na sospek. Nalaman agad natin dito na nangyari itong insidente na to, nagkaroon tayo agad ng dragnet at pinacheck natin lahat ng mga hospital kung merong mga dinala doon na may gunshot wound. Bumuo ng Special Investigation Task Group ang Manila Police District para tutukan ang insidente. Hanapin natin kung sino yung gumawa na ito, maaresto natin at papanagot natin sa batas. Tumanggi ang pamilya ng biktima sa panayam ng media at humiling na respetuhin ang kanilang pagluluksa. Kinundina ng ang bumbero ng Pilipinas Party List ang pagpatay sa kanilang chairman at third nominee. Inaalam pa ng mga otoridad ang motibo sa pamamaslang at pagkakakilanlan ng mga sospek. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News. Bumalik na ang Kapuso Minecraft Network ng GMA Minecraft Network matapos ang 2 buwan na pag-alis o pag-shutdown ng pansamantala dahil wala na itong gumagamit at iuutos na lang ng NTC o National Telecommunications Commission sa Minecraft pero fan-made ito hindi yung totoong GMA Minecraft Network. Samantala, good news po dahil nalusaw na ang low pressure area sa may silangan ng Mindanao ngayong Miyerkules ng hapon. Kaya po ang patuloy na makahatay ko sa ating bansa ang maalisangang easterlies o dumagsa dyan sa bahagi ng Luzon at ng Visayas at umiral din ang Intertropical Convergence Zone dito sa parte ng Mindanao. Pero isang bagong low pressure area ang pwedeng mabuo sa may silangan ng bansa. Sa Webes, kikilos po iyan palapit dyan sa Mindanao patungong weekend at may isa pang bagong low pressure area naman na pwedeng mabuo sa labas ng ating bansa. Posibleng pumasok naman ng Philippine Area of Responsibility sa weekend o early next week. Sabi po ng Pag-asa, may katamtamang chance ang maging bagyo ang 2 LPE na ito kaya patuloy pong antabayan ng updates ukol sa mga ito. Samantala, patuloy pa rin po ang pag-iral na matinding inat sa ating bansa at ngayong araw pumalo sa 46 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na talapuyan sa Dagupan City. At bukas, Labor Day, halos 50 lugar ang pwedeng makarami
makaranas ng heat index na 40 degrees o higit pa at 17 po dyan ang pasok sa danger level o delikadong antas, kabilang na ang Cavite City, Tanawan City, Dagupan, Iba, Zambales at Pasay City sa Metro Manila. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para sa Mayo 1 sa Luzon, aasahan po yung mga pag-ulan sa umaga, sa Mindoro at ilang bahagi ng Kabikulan at sa Calabarzon pagsapit ng tanghali. Sa hapon naman, maulan sa Northern at sa Central Luzon, lalo po dyan sa Cordillera dahil sa thunderstorms at may mga pag-ulan pa sa gabi sa may Pangasinan, Zambales, Bataan at ilang bahagi ng Batangas. Sa Palawan, mayroong kalakarat ng mga pag-ulan sa maraming lugar maghapon, bagamat mawawala ng mga pag-ulan ito pagsapit ng gabi. Sa Visayas, may mga pag-ulan din sa umaga sa Samar Provinces, maging sa may Southern Leyte at sa Bohol. Uulan muli pagsapit po ng hapon, tuloy-tuloy hanggang gabi sa maraming lugar dito sa Eastern Visayas, maging dyan sa hilagang bahagi ng Cebu Province. Dako naman tayo sa Mindanao, maaraw at tuyo ang panahon sa umaga at tanghali, pero sa hapon, maulan po sa Western at sa Central Mindanao, lalo na sa Zamboanga del Sur at Lanao del Sur. Sa gabi, maulan pa dito sa may Northern Mindanao, Maguindanao Provinces, Soc-Sargent at maging sa may Davao del Sur. Kayo naman sa Metro Manila, aaraw po sa umaga pero kukulimlim at posibleng muli ang thunderstorm bandang tanghali, bagamat mawawala na iyan, magsapit po ng hapon tuloy-tuloy hanggang sa gabi. Yan ang talaga na paroon, ikat na pamilya. At sa ating pagbabalik, kwento ng miyembro ng K-pop girl group na pili na si Shayna, mapapanood sa MMK. And balita sa pagbabalik ng TV Patoro Vlogs! Nakaka-exciting to eh. Ito ang kwento ng miyembro ng K-pop girl group na Bini na si Shayna ay mapapanood sa MMK o maalala mo kaya ng former media executive at former CEO ng ABS-CBN na si Charles Santos Codsio. Nako, mukhang excited na yung mga blues na mapapanood nila yung kwento. Mapapanood ang kwento ni Bini Shayna sa i1TFC app alas 8:30 ngayong Huwebes ng gabi. At tuwing Sabado naman sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z alas 8:30 din ng gabi. At ito babalik acting pala si Angelica Panganiban at ang role o karakter niya ay nanay po ni Shayna. O Dab, at kasama pa yung iba pang cast ng MMK, sina Ardon Mendoza, Janel Gonzaga, at Carlos, pati yung mga industry veterans na sina Balo de Cosman at Pembol Loco. May special participation po sa second episode ng MMK. Walang iba kundi ang Nations Girl Group na Bini. Nakaka-exciting talaga. Grabe, nakaka-exciting talaga. Sobra. At magiging emotional pa tayo kapag manonood tayo ng MMK yung istorya ni Shayna. Oo, at ako, bloom din at excited na ako panoorin ang kwento ni Shayna.
At kailangan may tissue rin tayo kasi yun nga, baka maging emotional tayo habang nanonood ng istorya o kwento ni Binisina. Kasi nakalungkot, no? Ngayon sa totoong buhay, di Sheena, yung lola pati kuya na lang yung natitira sa pamilya nila. Nakakalungkot, mga kapamilya Roblox, namatay na ang mga magulang, lalo na ang lolo ni Sheena. At yan ang mga balitang binataya namin para sa inyo. Ano bang hamon, ano bang panahon, dapat kaming maglilingkod. Nandito kami para sa inyo, saan man sa mundo. Ako si David Madrid, sa ngalan ng ABS-CBN Roblox News, in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!